Magandang umaga mga kababayan. Nasa ikapitong sunod-sunod na gabi na tayo ng putukan. Sa Israel, humihiyaw na naman ang red alert sirens nang maglunsad ang Iran ng dalawang magkahiwalay na missile wave. Una, humigit kumulang 15 ballistic missiles. Sinundan agad ito pagkalipas ng 40 minutes ng second wave na may 10 projectiles. 90% ng mga ito ang naswat ng Iron Dome at Arrow 3, ngunit 5 ang nakalusot. Tumama ang 2 sa isang diesel depot sa Ashdod, 2 sa residential block sa Haifa, at 1 sa kalsada malapit sa Ben Gurion Airport. Ayon sa datos na dagdag ng 4 ang bilang ng Israeli fatalities, umakyat na ito sa kabuuang 24 na napatay mula pa noong Friday, habang mahigit 800 ang sugatan ayon sa updated IDF casualty tracker. At, for the first time, nag-launch ang Iran ng kakaibang projectile na hinihinalang isang Khorramshahr-type long-range ICBM. Hindi pa man natutuyo ang usok, rumagasa na ang Operation Night Falcon 4. Halos 50 Israeli F-35I at supporting drones ang sumalpok sa 40 high-value sites sa paligid ng Tehran, anti-tank guided missile factories, centrifuge assembly sheds at communications relays ng IRIB. Ayon kay Brigadier General F.E. Defrin, may full air superiority na tayo. Tinatanggal namin ang backbone ng missile pipeline. Sa parehong oras, isang Iranian Shahed reconnaissance drone ang na-intercept ng IAF sa Golan Heights. Walang pinsala, walang casualty. Sa ground, lumobo sa more than 224 ang kumpirmadong Iranian death toll, karamihan sibilyan mula Isfahan at Natanz, pero maaaring mas mataas ito dahil patuloy ang near-total internet blackout sa ilang probinsya. Habang bumubulusok ang mga missile, umiingay din ang politika. Mamayang hapon sa Washington, nakatakda ang isang closed-door situation room huddle. Kinumpirma ni President Donald Trump na malaki ang mangyayari this week. Kasabay nito, tumatawid na ang USS Nimitz Strike Group patungong Arabian Sea, kompleto sa 3 missile-guided destroyers at suporta ng KC-10 mid-air refuelers. Paghahanda kung sakaling kailanganin ang GBU-57 bunker buster laban sa Fordow uranium site na hindi kayang abutin ng Israel. Ilang military source din ang nagbubunyag na pina-fast-track na ang staging ng B-2 Spirit bomber sa Diego Garcia para sa posibleng precision strike window. Sa Tehran, ikalawang beses nang humarap sa kamera si 86-year-old Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei mula nang pumutok ang digmaan at muling giit na walang surrender, mariing banta niya. Kung makialam ang Amerika, irreparable damage ang kapalit. Pinatayog pa ni Foreign Ministry spokesman Esmail Baghaei ang rhetoric. Nakahanda raw ang Iran na mag-mine sa Strait of Hormuz at paulanan ng missiles ang anumang US base sa Iraq o Syria kapag tumawid ang Washington sa Red Line. Sa kabilang linya, pinasaringan naman ni Trump sa X Space, Iran wants to talk. Maybe we will, maybe we won't, but unconditional surrender pa rin ang hinihingi ko.